98.3 Radyo ni Juan Tacorong City. Serving the interest of the Filipino people. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The views, opinions, and conclusion expressed in this program are those of the speakers or authors and do not necessarily reflect the official policy or position of the station. Listener discretion is advised. Komentaryo patungkol sa mga issues, problema mula sa iba't ibang lugar, mga reklamo na nais mabigyang pansin at magkabilang panig ay mapapakinggan. Programa para sa inyong mga hinaing at magsisilbing tinig sa kahanginan. Tinig sa kahanginan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. At ngayon, ang magsisilbing tinig ng bayan sa kahanginan. Si kasamang Juan Ginard Angeles. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Good morning sa inyo pong lahat. Magandang umaga po sa ating mga masugid na taga-subaybay, tagapakinig sa programang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa mga politician dyan, good morning. Ay palapit na po ang araw. Sa sunod na araw ay June na. Kasimple at kabilis-bilis mga kababayan ng oras. June, July, August, September, October. 5 months, 4 months. Siguradong tiba-tiba na ang mga politiko sa pag-iikot. Sa bagay, kahit ngayon ay tiba-tiba na po mga kababayan ang mga politiko kahit ngayong panahon po ng pandemya. Talagang kahit itong mga tumatakbo at nag-iikot na rin ang ating mga kababayan. Good morning kay Ma'am Suhanda dyan po sa may area po ng Esperanza. Ang Project Hope ay umarangkada. Siyempre, good morning kay kanilang Vice Mayor at ganun din sa kanilang Mayor. Good morning. Talagang ano ba ang tatakbuhin ni Suhanda, mga kababayan, dyan sa Esperanza? Mayor, Vice Mayor, ano kaya? Kayo na po ang bahalang humiring. At syempre, ganyan din po sa may area ng Bagong Bayan. Good morning ang ating pinaka-beautiful at magandang mayor ng bayan po ng Bagong Bayan. Talagang laging nangunguna ang mayor, alkalde ng Bagong Bayan, Mayor Jonalet De Pedro. At syempre, dyan sa may area ng Senator Nenoy Aquino, sweet lover, basta driver, ika nga nila. Talagang patok na patok pa rin ang pangalang Isiha. At ganyan din po mga kababayan sa siyudad ng Tacorong, sino kaya ang magpapapansin para magiging katunggali ni Mayor Roncal Montilla? Balita natin dating mayor, bababa ng rangko, magiging councilor. Magiging councilor, hindi kaya nakakahiya? Dating mayor, magiging councilor, babalik ulit mga kababayan sa siyudad ng Tacorong. Parang napuno na ng Montilla ang LGU ng Tacorong ganun din mga kababayan, yung mga kababayan po natin dyan sa may President Quirino. Latest update natin para yata yung tinatalakay natin dito nung nakaraang Sabado yata yun. Yung about doon sa COVID positive, balita natin patay na daw.
Kasi sabi nga, nakikiramay po kami sa mga namatay na COVID positive. Marami po dito sa Sultan Kudarat ngayon. May mga namatay at alam po ninyo sa sa may area ng General Santos City, mga kababayan, nag-lockdown na, lockdown pati mga malls, talagang mahigpit na ipinapatupad ang EO ng ating mayor dyan po sa may General Santos City. Wag po nating pahintulutan na dito po sa Sultan Kudarat ay mangyari po ang nangyari ngayon sa General Santos City. Kawawa po tayo. Kung pwede, wag po kayong mag-dikit-dikit kasi mahirap na mga kababayan. At good morning, mamaya yan, talakayin natin ang issue na yan dyan. Good morning sa mga kababayan natin dyan sa may area po ng Lambayong Sultan Kudarat. Good morning sa mga tatakbong mayor din po dyan sa bayan po ng Lambayong, The Three Kings. Itong dati palang highway patrol pala yan, nalaman natin kahapon, no? Dyan po sa bayan po ng Lambayong, highway patrol group, yung dating highway patrol na inyo pong nakikita at nalalapitan dyan noon sa highway patrol. Ito pala yung tatakbo dyan, si Abiliera. Talagang sasabak din ang Abiliera. Sabi daw, kalat na kalat dyan sa palibot, na nag-iikot pala siya ngayon, no? Dyan sa bayan po ng Lambayong. Talaga nga naman, no? Talagang hindi rin papipigil itong si Mr. Abiliera na magiging katunggali si Mayor Andy Agduma. Siyempre, mayroon pang isa na magiging mayor po dyan. Itago na lang muna natin dahil naririnig natin talagang may mga confirmation, pero hindi lang natin pwede pang sabihin kung sino. At siyempre, mga kababayan, yung ating mga kababayan dyan sa may area ng Lambayong, magandang umaga po sa inyo. At alam po ninyo, sabi nga nila, good morning kay EBC President Norhato Sanday. Kaya talagang si EBC President, yung mga tulong na ibinibigay, mga kababayan, pasalamatan po ninyo ang ginagawa ng inyo pong mahal na EBC President Norhato Sanday. At syempre mga kababayan, yung pong mga kwan natin dyan, yung mga tatakbo ng mga Vice Mayor, Municipal Councilor, dyan po sa bayan ng Lambayong, good morning. Marami kayong pagpipilian ngayon dyan sa bayan ng Lambayong kung totoo na talagang aabot sa 28 mga kababayan ang mga tatakbo dyan. Kaya piliin po ninyo yung siguradong tama, pasok sa inyo pong mga kalan. Yung mga councilor na pwede mong lapitan, na pwede mong mahanap, pwede mong mapuntahan, hindi yung pupuntahan mo, beware of dog ang nakalagay sa harapan ng kanyang tahanan. Kaya't dyan po sa bayan po ng Lambayong, good morning kay Mayor Andy Agduma at Vice Mayor Eric Crisinto. Mamaya po mamaya mga kababayan, alam po ninyo kahapon ay nagsama po ang programang Punto por Punto at Tinig ng Bayan dahil po sa mga issue na tinatalakay namin dito sa syudad ng Tacurong. Na gusto po natin na mabigyan ng pansin mga kababayan, mismong nandyan po tayo kahapon sa may barangay Gansing, kung saan ay pinasilitate po natin yung mga nanay dyan maraming salamat din po kay DSWD yung dito po sa Tacurong, kay Ma'am Pem, good morning ma'am at maraming salamat po. Sana po ay matulungan po ninyo
yung mga senior citizen dyan po sa may Barangay Gansing. Talagang sabi namin kasamang Eric, talagang dapat itong mga to ang mabigyan ng tulong. Alam po ninyo, nakakuan po yung senior citizen. Nakalagay po yung hingaan niya yata is sa tubo na lang. 3 taon na pong miyembro ng senior citizen pero hanggang ngayon wala pa. Yun dapat ang mga senior citizen na dapat ay binibigyan ng pansin at binibigyan ng tulong. Alam po ninyo, nakahiga na lamang po yung tatay, nakahiga na lamang po yung senior citizen. Sabi ko nga sa kanila, papaano yan? Kapag namatay na, saka pa siya ma-approve ng kanyang senior citizen pension, parang sino pa ang makikinabang yan? Dapat ngayon pang buhay ay maramdaman ng mga senior citizen na magkaroon po ng kahit papaano pambili ng gamot, pambili ng 20% kwan nila. Kaya makakawawa po yung tatay kahapon dyan po sa may area ng Barangay Gansing. Mga senior citizen dyan po natin. Pagkatapos po mga kababayan, siyempre, ang inyo pong mga lingkod ay talagang umikot po sa may area ng nabahaan. Diyan po sa may area ng Barangay Tinumigues. Alam po ninyo, may mga panawagan po sa LGU ng Lambayong ang mga barangay, ang mga nandoon sa may tent, mga kababayan na nakapagpatayo ng trapal na bahay. Nagkataon naman po na parang pinagtagpo at itinaghana ang dalawang komentarista sa radyo kahapon ay nagkita-kita kasama si Vice Mayor Eric Crescento. Kaya talagang nasaksihan po natin ang pagbibigay ng tulong ng nasabing vice alkalde dyan sa bayan po ng Lambayong. Kay Vice Mayor Eric Crescento. Talagang kahit kung itong si Vice Eric, talagang magbibigay at magbibigay. Alam po ninyo, ang pinakapalad po sa inyo dyan, sa bayan po ng Lambayong, alam po ninyo kung ano ang dyan? Sarili pong bulsa at donation po ng mga kababayan po natin dyan sa bayan ng Lambayong ang ipinagtagtag or ibinigay na mga food pack, mga kababayan. Sabi namin mga kababayan, mabuti pa itong si Vice Mayor Eric nakapagbigay na ng tulong. Ang tanong naman po, ang sabi po ng mga kababayan natin doon kahapon, sila rin po ay although nagbigay na daw ang LGU ng Lambayong ng tulong sa kanila, pero sabi nila, hindi naman po kami lahat nabigyan. May mga ngilan-ngilan lang na nabigyan, hindi po lahat. Yun po ang deklarasyon ng mga tao dyan po sa may Barangay Tinumigues, yung mga naapektuhan ng baha. Sabi namin, ilan po ba ang 135 yung nandito? Ilan ba yung ibibigay ninyo, Vice Mayor Eric? Sabi niya, 135 din po yung nandyan kasi 135 families yung nandito na naapektuhan ng baha. So sabi namin, maraming salamat at talagang ito. Ngayon, ang tanong po ng inyo pong mga kababayan dyan sa bayan po ng Lambayong, ano naman po ang counterpart ngayon ng LGU ng Lambayong sa mga nangyari at apektado, lalong-lalo na yung mga bahay na natangay ng tubig at may mga naapektuhan na mga bahay na sinira ng tubig. Ano po ang plano at magiging counterpart ng LGU po ng Lambayong dito? Nakausap po natin kahapon si Vice Mayor Eric Crescento. Nasa pinag-uusapan kung makapag-report daw ang LDRIMA ay pwedeng mabigyan at pwedeng may aksyon na ang gagawin ang Sangguniang Bayan kasama ang tanggapan ni Mayor Andy Agduma. Kaya't tutukan po ninyo yan mga kababayan. Bantayan po ninyo yan kung ano po ang
Total, nagsalita naman po ang inyo pong Vice Mayor dyan sa bayan po ng Lambayong kahapon na nung nagkita-kita po tayo dyan sa may barangay Tinumigis na magagawa sila ng hakbang upang kahit papaano ay maiabot sa mga pamilya na mga nasalanta ng baha. Hindi lamang po siguro sa relief goods, kundi baka malay natin may mga kunting pinansyal na pwede ninyong pangpaayos ulit dyan sa inyo pong mga tahanan. Yun po ay deklarasyon ng inyo pong Vice Mayor Eric Recinto para po sa mga kababayan po niya dyan sa bayan po ng Lambayong. Ano pang hinihintay ninyo? Talaga nga naman, marami ring kahapon. Ayaw ko lang haluan ng politika yan. Kasi baka mamaya ma-misinterpret po ng iba. Sabi po ni Vice Mayor Eric Recinto, nagkataon lamang po iyon. Nagkataon lamang po yun. Pinagtagpo pero di tinaghana. Kaya't wala pong halong pamumulitika daw po yan. Walang halong pamumulitika ang pagbibigay ng mga tulong ng ginagawang hakbang ni Vice Mayor Eric Recinto dyan po sa mga naapektuhan ng baha. Klaro. Yung pong pagbibigay niya kahapon ng sarili niyang pinansyal, sarili niyang bulsa, at may mga naitulong na iambag, sigurado yung donation na sinasabi niya, marahil mga pamangkin niya rin yun. Wala pong halong politika. Baka si Sir Buryong, yung Abiliera. Total, nag-iikot ka naman sa mga barangay, baka mayroon kang mga tao na pwede mong bigyan doon ng relief goods. Kahit na tagi-ilang kilo lang yan, at least mismong galing po sa inyo, baka mayroon kayong mga tauhan dyan. Para naman po mabigyan din po ninyo ng pansin yung mga naapektuhan po dyan ng pagbaha dyan sa may barangay Tinumigis. 135 kuan po yun, no? Mga kababayan. Kung hindi man ay mayroon din pong sariling initiative ang Vice Mayor ng Lambayong na pwede po yung mga gusto pong mag-donate kahit ilan or ilang kilo, pwede po kayong pumunta sa may area ng barangay Tinumigis. Sa harap mismo ni Barangay Kapitan ano pangalan ni Kapitan Lim doon na? Kasi si Winuna kasi ang palagi kong nababanggit eh. No, Kapitan na? Anong pangalan na kasamang Bagwes? Yung Kapitan na si Joaquin Lim. Yan. Pwede po kayong pumunta doon sa bahay ni Kapitan at mayroon pong nakatayo doon na yung tent na Eric Recinto. Yan, pwede po ninyo doon ihatid ang inyo pong tulong, mga kababayan. Para kahit papaano ay makapagbigay kung sino man, kung ilan man, makapagbigay kayo ng 10 kilong bigas, mga dilata, noodles, masaya na po yung mga kababayan natin dyan sa may barangay Tinumigis. Total, maliit lang naman yan eh. 135 na pamilya, mga kababayan. Pwede man yan hindi ko naman pwedeng baka mamaya mahaluan kasi. Mahaluan ng baka sabihin nila namumulitika. Kung pwede man yan gani na kahit papaano. Yung mga sangguniang bayan natin, ano kayang nila dyan? Yung mga sangguniang bayan dyan sa Lambayong, welcome, sabi ni Kapitan Lim, para magbigay kayo ng mga inyong donation. Para sa mga naapektuhan po ng baha.
maganda no? Maganda yung naging initiative ni Vice Mayor Eric Crisinto. Kasi at least kahit papaano, malaking bagay at malaking tulong ang kayang maibigay. Kaya't kwan po, yung pong mga kababayan natin na mga nandyan sa kwan ngayon, abay maraming salamat sa mga donation po ninyo na ipinaparating sa kanila. Kaya't ipinaparating din po namin sa programang Tinig ng Bayan. Sige lang kay baka kaya din nating baka pag-abot mga kababayan dyan. Sa mga kababayan po natin na nakikinig ngayon at nanonood, abay kung gusto po ninyong mag-donate para po sa mga naapektuhan ng baha dyan po sa may barangay Tinumigis, pwede po ninyong iparating dito po kung hindi po ninyo kayang pumunta doon sa may barangay Tinumigis. Kahit ilang kilo po ang kwan ay pwede po ninyong ibigay. Ihatid po ninyo dito sa Radyo ni Juan, pwede rin po. At pwede rin po na kami mismo ang magdadala doon, mga kababayan. At para kwan natin no, yung ating mga kababayan dyan po sa may area ng barangay Tinumigis. At sige lang, kay baka makakapag-provide din po tayo sa sarili po nating kwan para at least kahit papaano may makaya nating maiambag dyan. Kaya't sa mga kababayan ko dyan sa may barangay Tinumigis, yung mga nandyan po, pagtiis-tiisan po ninyo kung ano po yung mga nandyan na naibibigay ng taong bayan, kung ano po ang naibibigay nitong mga nag-donate ng tulong, ay kailangan din po ninyo na maging kwan lamang po kayo. At pasalamatan din po ninyo ang LGU ng Lambayong dahil kahit papaano po ay napansin po kayo dyan, nabigyan po kayo, hindi man po kayo lahat nabigyan, pero at least mayroon pong talagang LGU na tumitingin po sa inyo. Sa pamumuno po yan ni Mayor Andy Agduma. At ganun din no, yung kay EBC President Norhato Sanday. Good morning din at maraming salamat EBC President Norhato Sanday na talagang hindi rin po nakakalimot sa kanya pong mga kababayan. Talagang ang EBC ito talagang napaka-kwan din no? Napaka-energetic kwan po na bantayan ang kanya pong mga kababayan. At ganoon din no, yung sa ating mga kan natin diyan sa bayan po ng Lambayong. Baka may makita kayong live kahapon ni kasamang Eric Bon kasi hindi kasi nakakuan sa akin kahapon, baka may live siya. Yung eksklusibong interview kay Vice Mayor Eric Crisinto. Paki-kuan daw po para at least mabayan po natin. Hindi naman po natin pwedeng mga kuan dito. Pero inuulit ko, pag may mga nagbibigay po dyan ng mga tulong sa mga nabahaan, lalo't mga politiko, lalo't mga nagnanais na magpakilala dyan sa bayan ng Lambayong, huwag po ninyong i-conclude na ito ay magiging katunggali. Baka mamaya kung tayo magbigay dyan ng 135 na kon, baka mamaya sabihin nila, ayan na si Gina daw, nagpapakilala na rin. Karapatan man yan. Baka mamaya.
Hinahamon ko nga si Mr. Abiliera. Oh, ikaw man daw ang isang tatakbong mayor dyan sa bayan ng Lambayong. Hinahamon kita, Mr. Abiliera. Magsabay tayo. Oh. Sir Abiliera, hinahamon kita. Magsabay tayo. Magsabay tayo doon sa Tinumiges para magawan kita ng balita. Hamunin natin para baka mamaya at least marinig ni Sir Abiliera kung nandyan lang siya sa Lambayong para hamunan na ito. Hamunan na ito. Oh, yung mga politiko dyan, hamunan na yan. 135 lang bitaw yan. Wala man sa live, sir. Okay. Sige lang. Baka binura niya. Or baka hindi niya na live kahapon. Pero narinig ko, naka-live daw yun eh. Kailan pa ang baha dyan? Wala pang naibigay ang tanggapan ng... okay. Mayroon man daw pong naibigay. Hindi lang daw po nabigyan lahat. Pa-shout out po dito sa may Barangay Lagaw, Lambayong, Sultan Kudarat. Good morning. Kaya't kami po ay kumakatok sa mga kababayan nating nakikinig ngayon at nakantabay kung dito man po sa Tacorong. Kung hindi po kayo at wala po kayong time na pumunta sa Barangay Tinumiges, dito po sa bayan po ng sa Lambayong, dito po sa Radyo ni Juan ay tumatanggap din po kami kung ano po ang inyo pong maibibigay. Para naman po maipaabot natin doon. Ilagay nyo lamang po ang inyo pong mga pangalan. Yung pong pupunta dito sa ere, pupunta po dito sa radyo, na magbibigay. Inihingi ko lamang po, ibigay po ang inyong buong pangalan, taga saan, para naman po ma-acknowledge po natin dito po, ma-recognize po natin dito po sa programang Tinig ng Bayan. Kaya't po mga kababayan po natin. Syempre dyan po sa may sino ba? Yung 28 na tatakbo. Na 28 na matatakbo na mga municipal councilor sa bayan ng Lambayong. Yan, pagkakataon ninyong hamunin ko kayo dyan. Para naman makilala kayo ng inyo pong mga kababayan dyan sa bayan po ng Lambayong. Yung mga tatakbo na 28 na municipal councilor sa bayan ng Lambayong, independent at linyada. Pagkakataon ninyo ito. Na magbigay ng tulong mga municipal councilor at tatakbong councilor na 28 independent at linyada. Hala, larga! Ito yung pagkakataon ninyo. Tayo kay wala pa man. Gawin natin ika-40 tayo para malayo-layo yung gap. At least malayo. Hindi nila ako kayang mahabol. Ika-40 eh. Basta mauna lang ako para hindi nila ako mahabol. Malayo eh. Kaya't yan po. Good morning sa lahat po ng Ignacio family, Kabansag family, dyan po sa bayan ng Lambayong, Parong, dyan sa Barangay Tumyaw, at Kabansag, dyan po sa may Barangay Machupong, Ignacio, dyan po sa may Barangay Palumbi, Ignacio dyan po sa may Kapingkong, at Ignacio dyan sa may Barangay Poblasyon ng Lambayong. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kaparyentihan. Yung mga Grospe, Kanyaberal, yung Arikan, magandang umaga sa inyong lahat dyan na nakikinig, at lalong-lalo na yung mga taga-buong Barangay Matsyumpong na nakatutok sa atin. Good morning, GK, Islam Barangay Gansing. Okay. Kahapon mga kababayan, habang nandun po tayo sa area ng Barangay Tinumiges, talagang napakapalad itong ating mga kababayan dyan sa barangay.
Naimbag nga bigat kada kayo, naimbag nga bigat Sir Ginard. Pabati naman po sa taga Barangay San Emanuel. Good morning mga taga Barangay San Emanuel. Imbag nga bigat kada kayo, amen. Amen nga Ilocano, naimbag kada bigat kadayo, amen. Diyan po kahapon, mga kababayan po natin, habang mayroong pong tumatanggap at nagbibigay ng tulong diyan sa Barangay Tinumigues, abay mayroon naman daw pong nanggagalaite sa galit. Sino ito? Pasensyahan po tayo. Wala po akong dito, wala po kaming pinapapilan at wala po kaming ginagawa na masama para lamang ikagagalit po ninyo. Huwag po kayong magalit sa amin. Trabaho lang naman namin ito. Trabaho lang po namin ito. Wala pong halong politika ito. Wala pong politika na halo ito, mga kababayan ko, dyan sa bayan ng Lambayong. Kung nanggagalaiti kayo, dahil nakapanayam po namin ang vice mayor ng Lambayong, wala po kaming pakialam. Trabaho lamang ang amin. Huwag nyo kaming pagdudahan na kami ay nagpapalakas sa mga politiko dyan sa bayan ng Lambayong. Narinig po ninyo ang pahayag ni Vice Mayor Eric Crisinto kahapon na aksidente lamang ang pagkikita-kita namin sa mismong lugar. Bakit ninyo hinahaluan ng pamulitika? Ano ba ang takbuhin ni Eric? Ano ba ang takbuhin ni Vice Mayor Eric? Bakit may mga halong politika? Kasalanan ba namin na kailangan namin ng balita dyan sa area ng Lambayong? Sila ang napuntirya namin matapos namin matulungan kahapon. Ditong problema dito sa may Barangay Gansing na mga senior citizen. Dumiritso kami dyan sa bayan ng Lambayong sa may Barangay Tinumigues. Hindi naman namin alam na pupunta si Vice Mayor Eric. Diba? Pero bakit may nanggagalaiti? Tanong lamang po. Ano po ang kasalanan namin bilang mamamahayag na magkataon na magkatagpo-tagpo kami doon? Wag nyo na po kaming pagkuan dyan. Bakit? Ano ba ang takbuhin ni Eric Duga-Duga dyan sa Lambayong? Ano ba ang takbuhin ni Ginard? Wala pa naman. Trabaho, plain po na trabaho ang pinunta namin dyan sa Barangay Tinumigues. Barangay Kapitan ng Tinumigues. Nagkita-kita nga kami kahapon. Kasama ang Vice Mayor na si Vice Mayor Eric Crisinto. Maganda naman ang pagbibigay. In-assist ng barangay. Hindi ko man din alam. Sabi ko kay Kapitan, bakit hindi ka nagtawag? Sabi ni Kapitan, sabi ko, hindi naman kailangan, Kapitan na magipag-communicate pa kami. Kami, mangumusta lang man kami dito sa mga nandito. So ano ang mga reaksyon ng tao? Kung narinig po ninyo kahapon yung mga reaksyon ng tao dyan sa may Barangay Tinumigues, sabi nila, nagbigay po ang LGU ng Lambayong.
Pero hindi po lahat. So anong masama doon? At least ipinahayag ng taong bayan, ng mga taga-barangay Tinumigis, na yan ang kanilang nararamdaman. Yun ang kanilang hinaing. Ha? Wala po kaming wala rin po akong masamang intensyon dito. Wala po kaming masamang intensyon, mga kababayan. Sana sa mga opisyal sa bayan ng Lambayong, huwag niyo po kaming paghaluan na kami po ay namumulitika. Huwag niyo po kaming pagdudahan kahit sino po ang nandun. Kung nakita namin kahapon, basta opisyal ng gobyerno, talagang interviewin din namin. Para marinig naman po namin. Yun lang naman ang panawagan nila. Sana po mabigyan po kami lahat. Yan lang naman ang panawagan nila eh. Wala po silang panawagan na iba yung mga nandyan sa barangay Tinumigis na apektado sa baha. Ha? Please po. Wag po kayong kung sa palagay po ninyo na mali yung ginawa namin na pangungumusta sa mga tao dyan sa barangay Tinumigis na apektado ng baha, wala po kaming magagawa. Pero kayo, taong bayan, tatanungin ko kayo sa bayan ng Lambayong, mali ba ang ginawa namin na mangumusta sa mga apektado ng baha? Mali ba na sila ay pasyalan namin upang makita ang kanilang kalagayan at alamin kung ano ang tulong na natatanggap nila? Taong bayan ng Lambayong, mali ba ang ginagawa namin? Para malaman po, para malaman ninyo na mga taga-Lambayong, malaman ninyo na mga taga-barangay Tinumigis, wala man po kaming maibigay sa inyo dyan. Pero at least sa moral support namin, kaya namin na kahit ganyan ay malaking tulong kung nakikita po ninyo yon. Kung hindi ba kami pumunta doon? Kung hindi ba namin sila nakausap? Malalaman ba ng gobyerno ng Lambayong kung ano ang kailangan nila? Marahil wala naman siguro silang lakas na loob na magsabi, Sir, hindi kami nabigyan dito lahat. Mga opisyal ng Lambayong, hindi ko po kayo ginakwan dito. Pero po, ang napakasakit para sa amin, makatanggap kami ng mga text messages na galing mismo sa mga opisyal na ganyan ang mga reaksyon. Ano ang ibig ninyong sabihin? So kasalanan na namin ngayon na kumustahin ang mga tao dyan sa barangay Balambayong? Kasalanan na namin na kumustahin ang mga nabahaan? Kanino sila magsasabi ng kanilang reklamo? Sa inyo na mga opisyal? Magpasalamat nga kayo kay Vice Mayor Eric dahil nandyan ang tulong niya kahit papaano.
Anong masama sa ginawa ni Vice Mayor Eric? Sige daw! Masama ba ang ginawa niya na pagbibigay ng tulong suporta sa mga napiktuan ng baha? Masama ba yon? Sige nga, kayo nga mga taga-Tinumigis! Masama ba na may mga opisyal na nagbibigay sa inyo ng tulong dyan? Masama ba ang loob ninyo? Mga taga-barangay Tinumigis na nakakatanggap kayo ng tulong sa opisyal! Bakit may mga opisyal kayo dyan sa bayan ng Lambayong na masama ang loob pag nagbibigay ng tulong ang kapwa niya opisyal ng gobyerno? Sino pala ang kwan dyan? Ha? Sino pala ang dapat magbigay ng tulong dyan? Sino pala ang pwede nilang lapitan dyan? Sino ang pwede ninyong lapitan dyan? Mga taga-barangay Salamat sa mga taga-barangay Islam Greenyo, mga kababayan. No? Sa mga taga-barangay Islam Barangay Greenyo kahapon, nandyan po kami ni kasamang Eric Dugaduga. Po. Okay. Oras po natin sa buong Pilipinas ay alas 7:52 na po ng umaga. At sa dami po ng ating mga text messages, kahapon din. Good morning, kabayan. Gaho. Good morning din po, kabayan. Kahapon, galit na galit din si Barangay Gansing Kapitan. Bawal ba, kapitan din ng Barangay Ganseng, na tumulong kami sa inyong mga kababayan kung hindi po ninyo napapansin? Barangay Captain Malaga, bawal ba na magbigay kami ng advice sa mga kababayan mo sa barangay mo? Kung ipinagbabawal mo, ngayon, ikaw mismo na barangay kapitan, magbibigay ka ng tulong doon sa nakabidreden na senior citizen. Ano ang suporta mo doon na barangay kapitan? Kay bawal man kaya kaming makialam at tumulong. Questionin? Sir, hindi naman kami kwan dyan. Hindi nga. Sabi ko, hindi ko naman sinabi na kayo. Tinatanong kita. Barangay Captain Malaga. Nagtanong lang naman ako Hindi ko naman sinasabi, barangay kapitan, na isa ka nga. Ang tinatanong ko, kaano-ano mo? Yung presidente ng mga senior citizen. Sabi mo, kuya mo. Kuya mo man pala Ibinoto ng tao. Dapat yung kuya mo at ikaw mismo nagsabi. Huwag kang magkisali dyan. Baka mamaya, mayroong kwan dyan Mayroong involvement ng mga pera. Ako, kapitan ako. Ikaw, presidente ng ganito, ganyan. Huwag mo akong isali dyan. Ganon lang yan kasimple. Huwag mong tanggapin yung position na yan. Ibinuto man siya ng taong bayan. Ibinuto nga ng taong barangay na senior citizen. Pero ang tanong, kaano-ano mo ito? At may mga reklamo diyan sa area niya na hindi naaayos ng maayos, siyempre, sinong babalikan? Madidikit ka pa rin dyan kasi ikaw ang barangay opisyal. Magkaparehas po kayo ng apelyido. Kaya paalala yan sa mga opisyal ng gobyerno. Kapag may mga kamag-anak kayo dyan sa barangay na kapatid ninyo, bayaw nyo, naidikit sa inyo, huwag niyong bibigyan ng mga posisyon na lalo na kung may mga saling mga involvement na pera.
Kaya para hindi kayo madamay. Tinatanong ko man lang yan, hindi ko man yan sinasabi. Magandang umaga po, Sir Gennard. Maganda po yan kasi papasok ang Bayanihan program. Di namang po sa tinumigis. Sana isama nyo rin si Vice Mayor Eric at iba pa. Okay. Wala kang problema yan. Sila eh. Kaya kami kahapon, aksidente lang talaga na nagkita-kita kami doon sa area eh. Good morning po. Tanong lang po kay Mayor, kailan po ba makukuha ang purpose? 2 years na po, wala pa rin. Maghahanda rin kayo dyan sa barangay GSK Pindaton. Dadalasain din natin yan sa sunod na mga araw. Kasi dumadami ang mga reklamo dyan eh. Si Mayor daw, pabahay na palaki ng palaki at paganda ng bahay. Pero ang LGU daw, wala daw. Hindi ko alam kung saan ang mga pera. Bahala kayo dyan makipag-kwan. Good AM sir, pati yan si Ingracia. Wala din pong... excuse me. Excuse me po! Okay. Good AM, Tinig Bayan. Tama po yan pagdating ng panahon ng Tinig ng Bayan. Good morning, Tinig ng Bayan. Tama po yan. Tama yan pagdating ng panahon. Tinig ng Bayan. Ay, bahala po kayo. Basta ako, wala pa po akong kwan. Pero tatakbo talaga ako. Tatakbo talaga ako. Sabihin ko sa inyo, tatakbo ako. Alam po ninyo kung ilang kilometro? Ilan ba? Lambayong to Tacorong, ilang kilometro ba yan? Magdi-declare talaga ako, tatakbo ako. Lambayong to Tacorong. Sir, good morning po. Ang tower ng Smart dito sa bayan ng Lambayong ay nasa loob ng poblasyon. Maraming kabahayan ang nasa tabi nito at ngayon ay madidelikado pa ang dinagdagan pa ng tower ulit sa tabi mismo ng tower ng Smart. Diba? Delikado. Delikado yan! Delikado po yan! Magpirma po kayo dyan. Magpetisyon po kayo na wag po. Pwede ninyo man patanggal yan eh. Magdesisyon po kayo. Magpirma kayo at idulog sa sangguniang bayan. Para yung tower na yan, kung delikado sa vibration, radiation yan sa katawan. Lalo pag may mga tao dyan sa tabi ng mismong tower, ay delikado yan. Ang gawin ninyo dyan, kung isang purok kayo, magpetisyon kayo. Magpapirma kayo dyan. Gumawa kayo ng sino ba ang barangay kagawad ninyo dyan? Kausapin nyo. Tapos, kapag hindi makuan ng barangay, doon kayo sa Office of the Vice Mayor, Sangguniang Bayan, para naman sa ganon, magawan ng resolution yan. Wag po kayong magpakuan dyan. Delikado yan. Delikado ang kalusugan nyo dyan. Okay lang yan kung maliit sana, kaso lang malaki yan eh. Delikado yan, ikakapahamak ng inyong katawan yan. Okay, maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Tutok po sa susunod na mga araw. Ihanda po ninyo ang inyo pong mga ballpen at lapis sa susunod dahil kukwentahin po ninyo ang pira ng sultaan ng tinatawag nating GSK Pindaton. At inyong napakinggan ang programang Tinig ng programang Tinig ng Bayan. Mga isyung lokal ngayong